Magandang araw mga kaidoks at welcome pong muli sa ating channel. Ngayon ay ating tatalakayin ang RA 10742 na kilala rin bilang Sangguniang Kabataan SK Reform Act of 2015. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Naging batas ito noong Enero 15, 2016 at mas pinatatag at pinaganda nito ang Sangguniang Kabataan Youth Council sa Pilipinas. Inalis ng batas na ito ang ilang bahagi ng lumang sistema ng SK mula sa Local Government Code of 1991 na tinatawag na RA 7160. Nagdagdag din ito ng mga bagong patakaran para masigurong mas bukas, responsable at makabuluhan ang paglahok ng mga kabataan sa gobyerno. Mga pangunahing bagay tungkol sa RA 10742 ay: una, ang grupo ng edad. Ang mga leader ng SK ay dapat 18 hanggang 24 taong gulang. Dati sa ilalim ng lumang batas, sila ay 15 hanggang 17 taong gulang. Ang mga kabataan na maaring bumoto para sa SK ay nasa pagitan ng 15 hanggang 30 taong gulang. Sunod, panuntunan laban sa mga pamilyang politikal. Ang mga opisyal ng SK ay hindi maaring maging malapit o kamag-anak ng sinumang nahalal o itinatalagang opisyal sa parihong lungsod o bayan. Ibig sabihin, walang mga magulang, anak, kapatid o kanilang mga asawa. Sunod, pagsisimula ng Local Youth Development Council, LYDC. Ito ay binubuo ng mga grupo ng kabataan tulad ng student councils, religious groups, at mga lokal na grupo sa komunidad. Nagtutulungan ang LYDC at SK para magplano at magpatupad ng mga programa para sa mga kabataan. Kasama din ang pagboto ng kasanayan. Ang mga bagong opisyal ng SK ay kailangang dumaan sa pagsasanay bago sila makapagsimula sa kanilang trabaho. May pagkontrol din sa pera. Ang SK ay may sariling pera na 10% ng pangunahing pundo ng barangay. Ang perang ito ay maingat na sinusuri at dapat lamang gamitin para sa mga programa para sa mga kabataan. Gaano katagal ang panunungkulan? Ang mga opisyal ng SK ay nanunungkulan ng 3 taon. Ano ang pagpapahalaga sa mabuting pamumuno? Emphasizes programs on leaderships, moral recovery, environment, education, entrepreneurships, and health. Alam nyo ba, bawat barangay sa Pilipinas ay may nakalaang 10% ng kanilang budget para sa kabataan. Pero paano ba dapat gamitin ito? At bakit mahalaga ang tinatawag nating RA 10742, Sangguniang Kabataan Act of 2015? Sa RA 10742 o Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015, noong una, maraming reklamo laban sa dating SK system. Masyadong bata ang mga opisyal, mga political dynasty, at minsan, hindi klaro kung saan napunta ang pera. Kaya pumasok ang RA 10742, signed in 2016, na nagbigay ng bagong mukha at mas malinaw na direksyon para sa kabataan sa barangay. Let's break down the major changes under RA 10742. Officials must be 18 to 24 years old. Electorate must be 15 to 30 years old. Bawal maging SK kung kaanak ka within second degree ng elected officials sa parihong lugar. No relatives up to second degree. No training, no office. 10% SK fund strictly for youth programs. Paano ba naka-structure ang SK? SK Chairperson, siyang head at representative ng kabataan sa Barangay Council. 7 SK Councilor, gumagawa ng mga ordinansa at tumutulong sa projects. Secretary at Treasurer, appointed, hindi elected. Chairperson, 7 Councilors, Secretary, plus Treasurer
appointed. At hindi lang SK ang involved, meron din tayong Local Youth Development Council, LYDC, coalition ng iba't ibang youth organization, Local Youth Development Office, LYDO, Youth Affairs Office sa city or municipality and provincial level. Now let's talk about the money. Ang SK ay may 10% share mula sa barangay fund, pero paano ginagamit? 1. Youth profile. Collect data on education, employment, health, etc. 2. CBYDP. Comprehensive Barangay Youth Development Plan, multi-year. 3. ABYIP. Annual Barangay Youth Investment Program. 4. Barangay Budget Integration. Kasama sa Barangay Annual Budget. 5. Implementation plus monitoring with full documentation. Youth profile to CBYDP to ABYIP. Barangay budget to implementation. Examples of legal use of SK funds. Scholarships, livelihood training, mental health and health awareness, sports and environment projects, skills training, digital literacy. Dahil pira ng bayan ang hawak, kailangan malinaw ang paggamit. COA roles. Lahat ng gastos dapat may supporting document. Transparency. Reports must be posted sa barangay board and presented sa KK assemblies. End of term report required bago ang turnover. So bakit mahalaga ang RA 10742? It gives real power to the youth to design programs. It ensures accountability through anti-dynasty and training. It makes the youth partners in nation building, not just spectators. Example, kung may taas na bilang na out-of-school youth sa inyong barangay, pwedeng maglaan ng pondo ang SK para sa ALS enrollment drives or skills training. Pero syempre, may mga challenges pa rin. Event heavy but outcome light projects. Kulang sa documentation, maling paggamit ng procurement process, SK leaders na hindi nagre-report, mga kabataan. Tandaan, ang RA 10742 exist para bigyan kayo ng boses. Hindi lang ito tungkol sa sports league o barangay events. It's about shaping your future. Kung ikaw ay butante ng SK, makilahok sa KK assemblies. Kung ikaw ay SK official, tandaan mo, pera ng kabataan ang hawak mo. Use it wisely, transparently, and with vision. Kaya, sa tingin nyo ba, ay talagang nakatulong ang RA 10742 sa mga kabataan? Sabihin nyo ang inyong salubin sa comments sa ibaba. At huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang video na tulad nito. Sa madaling salita, binago ng RA 10742 ang trabaho ng SK para tunay na makatulong sa mga kabataan. Inayos din ito ang mga problema mula sa lumang sistema tulad ng pamilyang politikal, korupsyon at kawalan ng malinaw na plano. Ano ang mga mahahalagang punto sa RA 10742? 1. Age requirement. Binago ang edad ng maaaring maging SK officials mula 18 to 24 years old upang siguraduhin na mas mature at may sapat na pananagutan ang mga kabataan. 2. Anti-dynasty provision. Hindi maaaring kumandidato ang mga kabataang may kamag-anak hanggang sa second degree of consanguinity or affinity na kasalukuyang nakaupo sa elected position upang maiwasan ang pamumulitika ng pamilya. 3. Mandatory training. Bago umupo ang lahat ng SK officials ay kailangang dumaan sa mandatory leadership training para sa maging handa at may tamang kaalaman sa pamumuno. 4. Kabataan development at empowerment. Nilalayon ng batas na bigyan ng tunay na boses at kapangyarihan ang kabataan upang makilahok sa governance at nation building. 5. Financial independence. May nakalaang pundo ang SK na hiwalay sa barangay para hindi na mamanipula at para masigurong direkta itong mapupunta sa mga proyekto para sa kabataan.
Ang RA 10742 ay hindi lamang batas para sa kabataan kundi isang paanyaya sa bagong henerasyon na makiisa sa pamahalaan at mag-aambag ng pagbabago. Sa pamagitan ng reforma, ipinakita na kayang maging responsable, makabayan at makabuluhan ang partisipasyon ng kabataan sa politika. Ipinapaalaala nito na ang kabataan ay hindi lang pag-asa ng bayan, kundi kasalukuyang katuwang sa paghubog ng isang mas makatarungan at maunlad na lipunan. Ang hamon ngayon ay gamitin ang kapangyarihang ito sa tama, hindi para sa pansariling interest kundi para sa tunay na paglilingkod. May mga haka-haka din na binago ng batas na ito ang tungkol sa eligibility. Ang tinatawag na BOE o Barangay Official Eligibility na instead of 6 years requirement sa SK chairman, ginawa na lang 3 years at kasama na maging eligible din ang mga SK kagawad. Kaya abangan ang full explanation nito sa susunod nating episode, ang part 2 nito. At ito ang EdOx DC na nagsasabing sa lahat ng panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam.